So ayun na nga mga pre, magandang araw po sa inyo at ito na naman po, magbibigay lang po tayo ng panibagong update po dito update sa po tayo sa mga nagtatanong. sa kaso po ni Mima Alicia, yung kanyang pagkamatay po at kung ano na po ba yung resulta, no? So yun. Yan po yung ating tatalakayin ngayon at syempre, isama na rin natin itong mga kalaban po na hinahanap po kung saan lokasyon ilalagay si Mima Alicia. So Hindi medyo na namin kayo pahirapan, no? So ano to, medyo kakaiba to mga pre kasi grabe ka makabanat dun sa tao. Tapos ikaw, ang gagawin mo hahanapin mo yung address. Ano purpose mo? So, yan, talakayin natin yan ngayon. Tatalakayin natin lahat kayo isa-isa. So, anyway, ano bang unahin natin? Ayun, siguro partner, unahin natin itong mga nagtatanong at mga nagme-message sa atin na kung ano na ba ang update, meron na bang resulta, meron na bang findings sa kapulisan natin, ng PNP regarding dito sa hitman. Okay? At dito sa posibilidad na nasa likod or nag-utos dito sa hitman na to. Okay? So, eto nga partner, no? Ayon nga sa ating nakalap na informasyon ay talagang matibay na tinitignan dito ay person of interest po, mga kababayan. Person of interest. Okay, person of interest, personal na galit, ibig sabihin. Pero tinitignan pa rin po ang angulo. Syempre, kailangan muna mahuli partner yung mga hitman At lalabas dyan kung sino talaga yung nasa likod ng pagpatay. Yung nag-utos. Nag-utos. Kasi diba? nga, tinitignan nilang angulo partner yung mga last vlog din ni Mima. So actually pasalamatan din muna natin walang sawang pagpapasalamat po sa Philippine National Police. Yes. Sa NBI po, kay Director Matibag po. Salamat po sa inyo sa inyong mabilisang action talaga dito sa kaso ng aming kaibigang vlogger na si Mima Alicia kasi bumuo agad ang task force. Operation Mima. Itong binuo na task force ng ating kapulisan dyan sa North Caloocan. Salamat po mga sir, mga boss. Kay General Nartates, maraming salamat po. Nartates at sa NBI din, kay Director Matibag na nakikiisa dito sa paghahanap ng hustisya para sa ating kapatid na si Mima Alicia, mga kababayan. So ayan po yung ating dyan talaga. Latest update ay patuloy pong tinitignan dito, no, ng person of interest. So pero meron pa pong ibang anggulo na tinitignan, hindi iniisang tabi partner ng ating kapulisan. Ito kasi yon ang syempre si Mima Alicia may alam niyo naman, nakita niyo hindi sa thumbnail yun na lang po tingnan si Mima Alicia ay nagkapasa-pasa. Di umano siya ay binugbog ng kanyang ex-boyfriend. Umiyak, nag-vlog siya. Isinapubliko niya yung vlog na yon. Actually, nireaksyonan ko rin yan dati kasi syempre, tropa natin, kaibigan, babae, binugbog, di ba? Andun yung suporta natin kay Mima na, alam mo yon, yung parang pinapayuhan natin. Eto na nga, di ba? May nangyari na, di ba? Ikaw ba partner, tanungin kita. Sa tingin mo, may kinalaman ba or personal mong opinion or perspective dito sa pagkawala ng kaibigan natin? Malaki ba ang tendency na may kinalaman yung boyfriend dito? Kung sa porsyento natin titingnan, para sa akin, in my opinion lang 80%. Kasi yun, magpupulis yun. Nagsama muna sila, di ba? Tapos magpupulis yun. Binugbog si Mima. Si Mima naman gusto makakuha ng hustisya, nagsampa ng kaso. Nakatikim ng kulong, nagpiyansa. 100K ba yung bail nun? Ngayon, nung nakalabas na yung taong yon, nagugulat pa rin ako kay Mima kasi meron siyang mga post. Ayaw pa rin daw siya tigilan. Sa social media. So, ibig sabihin, hindi siya tinitigilan. So, iisipin talaga natin na may kinalaman yon, di ba? At ang balita nga natin, partner, may naiwan kasi may naiwan daw na salita si Mima doon sa magulang.
Oh? Ano ba yun? So, yun nga yung hindi pa natin pwede ilabas, partner, dahil gumugulong pa rin ang investigasyon. Siyempre, pulis yung dapat manguna dyan. Siyempre po. Tayo po dito, nagbibigay lang ng limitadong Updates. Oo, na hindi naman po natin masasagasaan yung investigasyon ng kapulisan, Tama. ng NBI, di ba? So, respect po natin yung kanilang ginagawang proseso. Kasi- Tayo dito, bibigay lang muna tayo ng counting update, di ba? Oo. Kasi nga, partner, para na rin sa kaalaman ng ating mga viewers, especially mga supporter ni Mima, na nakaabang talaga dito sa update na to at nakaabang sa resulta. Malapit na po talaga. Ito nalalapit na. Sabi nga natin, talagang saludo tayo kay Pangulo. Dahil kung hindi, syempre, Ay, grabe, inutos no? din ni Pangulo sa kapulisan natin na tutukan itong kaso na ito. Kasi hindi po biro ito eh. Ito po ay nagpapahayag, no? Pwedeng maalarma kasi lahat ng mga nasa politika. Kasi nga, alam naman natin na si Mima, kilala rin ng mga, 'di ba? Oo. I'm sure yan, nakikita ng mga assistant ng politiko yan, si Mima, na nag-vlog. So, parang siguro, ina-adapt nila na baka, awareness. Oo. 'Di ba? Na So ito, bantarin. para sa akin mga pre, malaki po yung posibilidad na, alam mo yun, maisip natin na baka nga may kinalaman yung yung ex niya, 'di ba? So kasi yung sabi ko nga, balikan lang natin, binugbog si Mima, nagawa niyang mabugbog si Mima. So hindi siya takot manakit, 'di ba? Wala siyang takot mga pre. Saka kung wala siyang takot, partner, ibig sabihin partner, meron siyang dahilan para hindi matakot sa batas. May dahilan kasi Diba? May dahilan. Imaginein mo to So yan yung pinag-usapan natin kahapon eh. Imaginein mo Sino to. ba yung mga connection? Imaginein mo to, gusto mong magpulis pero may kaso ka. Tama. So hindi ka makakapagpulis. So yung pangarap mo nahadlangan. Tama. Pero syempre for me karapatan din naman ni Mima na magkaso kasi siya po yung sinaktan. Oo. Diba? So, hindi, para sa akin, hindi po sinira ni Mima yung buhay nung taong yun. So, sadyang, tayong mga lalaki po, wag po tayong mananakit sa mga babae. Yun. Ikaw rin ang sumira ng buhay mo Oo. kung tutuusin. Huwag po tayong manakit. Diba? So, yun. Masingit lang natin itong naghahanap ng address kung saan Address, ibuburol si Mima Alicia. Alam niyo yung bakla, si MP Miko Pugay, Oo. hinahanap niya po ngayon. Nagtatanong po siya kung saan ibuburol si Mima Alicia. Oo. Alam naman po natin na itong taong ito, itong bading na to, no? Ano talaga to? Kritiko. Japan yan eh. Oo, talagang bumabanat po ito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, which is okay naman kung sa issue lang, walang problema, di ba? Oo. Tapos, bumabanat ito kay Mima Alicia, isa pa ito sa tuwan-tuwa sa pagkamatay ni Mima Alicia, mga pre. Tama. At magugulat tayo ngayon. Etong si MP Miko Pugay ay hinahanap niya po, no? Kung saan, ibuburol, no? Basahin ko po sa inyo para klaro. Ito po. Babasahin ko po ito sa inyo, mga pre. Sabi niya dito, may update po ba kayo kung saan nakaburol si Mima Alicia? May nakakaalam ba ng saktong lugar? Paki-comment lang po kung may kumpirmadong impormasyon. So, yon mga pre, no? I mean, ito common sense, no, mga kababayan. Alam mong tinutuligsa mo yung tao, no? Kalaban ang partido nyo ng partido ni Mima. Tapos, naghahanap ka ng lugar kung saan binurol si Mima. Anong intention purpose mo? Anong purpose mo? Bakit Ipokrita ka kung sasabihin mo, makikiramay ka. Makikiramay lang ako, simpatya lang ako. Kagaguhan po yun. Imposible. Huwag tayong magpaka-ipokrito rito, huwag kang, 'di ba? Huwag kang bait-baitan kung yan ang sasabihin mo dahil hindi kami maniniwala. Imposible yun kasi sa mga post mo dyan sa iyong Facebook page, okay, natutuwa ka sa pagkamatay ng tao. Tapos ngayon,
Kukunin ang magiging mo. depensa mo dito, sasabihin mo makikiramay ka. Oo. Malamang, ganun yung gagawin Ganun depensa. ang Na-booking na eh. Depensa niyan. Oh. At eto ngayon, pag may nangyari pa sa mga vloggers na kasamahan natin, pag may nangyari dyan, at in case lang nagkagulo-gulo, wag naman po sana, no? Pag may nangyari doon sa mismong lugar na yon, ikaw talagang hahabulin. Ako, eto, isa pa sa nakikita ko kaya kung bakit kinukuha niya ni MP Ogay, may posibilidad. Kaya yung mismong exact location ng gusto niyang kunin, may posibilidad na magpadala siya ng bulaklak na pang-asar. Posible, no? Na may pang-asar note. Oo, kasi maraming ganyan na gumagawa eh. Nagpapadala ng bulaklak sa bahay mo mismo, tapos may note, may death notes. Ganon. So, may posibilidad na mga ganyan yung kanilang planong gawin, no? Ito yung ano lang natin, conclusion. Pero, I'm sure mag-dedepensa yan si MP. Actually, may depensa na siya. Na yung nakita ko yung bakla na yan, puta, sungal-ngali ko pa ang uso niyang animal na yan. Ngud-ngud ko pa ang mukha niyan. Common sense na lang, di ba? Pero, eto nung namatayan yung mga DDS, di naman tayo nagdiwang wala. Actually, ako nag-post pa nga ako nun, yung may DDS vlogger na nawala. Sabi ko, magkaiba man tayo ng pananaw, magkaiba man tayo ng ipinaglalaban, salute sa iyong prinsipyo at pananaw. May you rest in peace, brother. Kaya ako po, yun pa yung sinabi ko sa post ko. Ako po, may namatay na DDS, hindi ko po siya kinontent sa YouTube, sa Facebook. Kasi bilang respeto po dun sa patay. Kasi iyan patay na yan, wala nang kalaban-laban yan. Wala nang kalaban-laban yan. Diba? Kung tayo ay may banatan sa social media na about politics, well, politics lang naman yan, di ba? Usapin politika lang yan. Ito kasi patay na yung tao, babanatan mo pa. Di ba? Mga, alam mo yung mga talagang pinapakita po nila, mga kababayan, kung gaano po kababa ang kalidad ng kanilang utak. Pinapakita po nila yung utak nila ay walang sustansya. Ganun lamang po kasi. Walang vitamins. Ito kami alam natin marami ang namatay, marami ang na-ospital na mga DDS vlogger. Okay? Pero, never po tayong natuwa. Siyempre. Never po tayong nagdiwang. Never nating kinontent araw-araw. Pero si Mima, araw-araw content nila. At ito pa pala, sa Facebook, sabi nung mga DDS, i-off nyo naman yung monetization nyo. Huwag po kayo mag-alala ha. Wala po kami monetization sa wala po kami monetization dito sa Facebook. YouTube, Facebook. Ngayon, paano natin ilalaban si Mima kung mananahimik tayo? Hindi tayo mag-upload, post. Paano? Paano tayo mag-update? 'Di ba? Alam mo, partner, parang kilala ko yung tinutukoy mo diyan eh. Ito ba yung dating BBM daw, loyalista daw? Oo, yung nagpunit-punit ng kanyang walang laban damit. Pero nung nakulong yung amo nila na si Panutcha, si meron silang pangalan, Lods eh. Sino? Marco Notcha eh. Si Marco Notcha. Marco Notcha list. Marco Notcha. Sa kanila eh. Kasi kunwari loyalist pero hindi pala. Yung ba yung yung senador na nakulong? Oo, yung bigla nagkasakit. Yung akala ko nga na dengue. Hindi, akala ko nagrally sila. Nagulat ako kasi nagrally sila. After ng rally nila, nakulong. So, nagrally ba kayo para makulong yun? Yun nga, saka sabi nga, ba't naka-wheelchair? Ano ba yan? Natipos na ba yan? Hindi, baka di ba si Professor X, naka-wheelchair yun? Oo. Makinang yung ulo nun ni Professor. Yung ba, nung mugshot ba, wala. Kasi, ewan ko, bilang respect na rin siguro, hinayaan. Hindi na pinatanggal. Well, hindi na natin ipipilit yun, no? Desisyon naman ng PNP yan. Importante lang sana, mapanagot yung mga, yung mga magnanakaw. Yun lang naman po sa atin. Saka itong mga naghahanap ng, wag na kayo mahirap, para hindi na kayo mahirapan. Kami na mag-update sa inyo. Diba, Lods? Diba, partner? Hindi na kayo mahirapan. Kayong mga naghahanap sa lamay kung saan ibuburol, ilalagak si Mima Alicia. Ito po ang tentative pa ito pwede pang mabago, pwedeng hindi. Sa po? Sa Davao. 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 Sa bahay po nila Baste.
Davao the Squad. Oh, hindi. Fake Hindi news po, ka. hindi po. Fake news ka naman. Hindi po. Sa ano po, Quezon City, Santuario po. Sa Quezon City. Tentative pa yan ha. Pwede pumabago, pwedeng hindi. Napatawa lang kami. Gaya po ng sinasabi namin, mga kababayan, may naatasan po dyan. Si Biyahe ni Koy po at sila Boss Mike po ang nag-aasikaso niyan, Oo. no? Sa paglagak ng mga labi ni Mima Alicia. Si Okay. Pikwa po ngayon, papansin nyo, nasa probinsya po. Oo. Ako po ay, Nasa ano po kami ngayon? Nasa... Easier. Nueva Vizcaya tayo eh. Basta along Nueva Vizcaya, actually papunta kami Tawi-Tawi. Po, Inaantay Mapapagod naman tayo. namin lumindol at humiwalay yung Tawi-Tawi pumunta ng Africa. 'Di ba? Yung tipong naniniwala na sila. Oh. yung tipong partner. Yung tipong pupunta tayong Tawi-Tawi. Siyempre Oh. nakaiwalay ang Tawi-Tawi, Oh. 'di ba? Maliit na isla. Pag lumindol, may tendency umiwalay yan eh. Oo, Ay, baka posible madala talaga tayo yan. sa Africa, safe tayo ron, partner. Anyway, eto na. Pag-usapan natin. Isundot na natin to sa last topic Oo. natin. Itong mga nagbabanta. Na Yes. susunod ka na, malapit ka na, malapit ka na. Malapit ka na rin. Oo. Kasi, Naku, malapit. nako, may surprise tayo dyan May pa naman. sorpresa kami sa inyong lahat. Oh, lahat ng mga nakalap Abangan namin nyo yan. ng mga pagbabanta, Mm. no? Eh, random naman yun eh. Siguro, sabi nila, marami naman kami. O di, tsamba-tsamba na lang. Kung sino yung Siguro maganda nga Hmm. ito, partner eh. Ito minsan gagawin ko sa content ko to. Ilalagay ko sa ruleta yung may ruleta. Oo. Tapos yung mga Maganda. komento nila, Maganda yun. naka-print, no? Tapos papaikutan natin kung sino yung ikukulong. Di ba? Kung kanino tumapat na pangalan at komento, yun ang uunahin nating ipakulong. Di ba? Yun yung uunahin nating ipadampot. Hindi, sa totoo lang, kung kami lang, paglalaruan lang namin kayo. Kaso, pag pulis na yung gumalaw, Oo. sa mga pagbabanta ninyo, iba kasi pag pulis na eh. Kami, kaya pa namin, hayaan lang yan. Baka mamaya, pagdating sa pulis, para kayong tatay niyong kartong gumaganon na rin. Ako po, si Pogay. Pugay. Inang ina mo. Ba't nadamay si Pugay? Tatampaling ko pa nga mo talaga pag ganun ka. Diba? Alam nyo, huwag niyong sabihin karma din yung nangyari kay Mima no, sa aming kaibigan. Pero kasi, Paano magiging karma yun? Sinadya nga. Oo. Ang karma po ay hindi sinasadya. For example, Disgrasya, yung pinagtawanan mo aksidente. yung nadapa. Nadapa ka rin. Nadapa ka rin maya-maya. Yun Yun yung yung karma. Pero yung tinulak ka at nadapa ka, hindi yun. Intention yun. Oo, intention yun. So, So, walang karma dun. Okay? Yung kung sino man talaga yung nasa likod niya, malalaman din natin. So far, kailangan lang Sundan lang po natin. identified kung sino yung hitman. sundan lang po natin yung investigasyon na ginagawa ng ating PNP. kapulisan. Magtiwala po tayo. Tiwala lang. Hindi po papabayaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung kasamahan nating vlogger. Yes. Hindi po papabayaan. Lalong-lalo na si PBBM, First Lady, hindi po yan hindi kasi nakita po nila kung paano makipaglaban si Mima Alicia, no. Tama. Nakita po nila kung paano magtanggol ang taong Yung ito. dedikasyon ba nung bata? Bata pa yan eh. 24 eh. pero malihim po kasi yan si Mima mga pre, malihim. Akala ko nga, sabi niya sa atin dati 27 na sa. 27 na 24 ako, pa lang yes. pala. Kasi kung 24 pa lang siya noon, kung nalaman natin, ay baka yung payo natin tuloy-tuloy. Kasi syempre, 24 ka pa lang. Kaya pala madali siyang tamaan ng depression din sa mga bagay-bagay. Kasi Bata pa eh. nung hinaharas siya nung ex-boyfriend niya, parang iyak siya, mabilis siya tamaan ng bigla na lang naglilib sa GC, di ba? Muntik na pong magpakamatay si Mima. Magbigti, di ba? Kasi nai-stress na daw Nai-stress siya doon sa boyfriend niya. Ano na siya, kumbaga hindi na siya mapakali, yung isip niya nandun na, hindi siya makapag-concentrate sa content niya. Alam niyo kung bakit isa sa mga iniingatan ng grupo yan, si Mima, dahil alam namin na mahina ang loob niya pagdating sa personal na problema. Kung vlog-vlog lang, walang problema eh. Matapang yan. Matapang yan sa vlog. Actually, di ba nga kayo na nagsabi, mga DDS,
matalas ang dila ng isang Mima Alicia. Kaya pikon na pikon kayo. Kaya kahit wala na yung tao, nandun pa rin yung ano nyo, yung inis nyo, no? Galit So, nyo, di ba? so lugi kayo, no? Kumbaga, weak. Kayo yung weak. Actually, no, hindi naman sa pag-ano, pero at least si Mima, no more, no pain. Oo. Diba? Kumbaga hindi na niya Sana. hindi na siya makakarinig ng mga masasakit na salita, hindi na niya mararamdaman yan kung nasan man siya ngayon, 'di ba? Pero ang nilalaban natin dito, ang main goal natin dito, ang purpose talaga natin, yung katarungan para kay Mima. At sana yung mga bumaril po kay Mima mahuli na. Oo. At sino man yung pati yung dalawang ano, Ako yung kamao ko, Lods, eto ha, hindi ko inaano pero putang ina, wag lang ay nako, pag yan nakaharap natin yan, hindi ko maipapangako na hindi gagalaw talaga. ng ano ko, kanan at kaliwa kong kamay. At sana no mahuli na yung mga taong ito, mga pre. At nakakagigil, no? Ano kayang magiging reaksyon natin pag nakaharap natin yung mga kupal na yun? Pag mahuli, in case lang. Hindi, kumbaga partner, mixed emotion talaga eh. Mixed emotion. Saka po pala, mga kababayan, no? Mga ka-BBM. Tabayanan nyo po yung statement kasi magbibigay ng statement daw yung mother. Magbibigay ng statement. According to Takero Miyamoto kay Boss Take. Oo nga pala, kasi si Takero naka-live kahapon. Oo. Magbibigay daw po ng statement yung nanay ni Mima Alicia. Sana all nagpapamassage. No? Tayo hindi man lang tayo nakapagpamassage. Nasa ano po kami, nasa malayong dimension po kami. Pero bukas ay darating po kami doon sa magkikita-kita po kami. Oo. Magmi-meeting po kami. At yun nga, no, magbibigay ng final statement ang nanay ni Mima doon. Maririnig po natin lahat dahil I think ilalive yung channel ni Mima. Mas maganda. As far as I know, plano nila Boss Mike, sinabihan din nila Biyahe ni Koy, itong nanay ni Mima, na i-live yung channel ni Mima dahil marami pong followers nag-aabang. Doon sa channel ni Mima. Yun na yung sana parang magamit pa rin. Sana nga magamit pa yun. Sana magamit pa yung channel ni Mima. Kasi dugo, pawis, kaluluwa ang pinuuna ni Mima dyan. Tinaya niya buhay niya para sa channel na yun. Kaya sana wag talaga masayang. May pagpatuloy at magamit sa mabuting di ba? Pamamaraan. Well, si Boss Mike kaya niyang i-handle yan. Oo. Kaya sana doon po pala sa mga may message sa atin, nagko-comment kung saan makakapagbigay ng abuloy, makakapagpadala ng bulaklak. Pwede po kayong magpadala ng bulaklak, padala po doon po sa Quezon City, Quezon Ave, sa Santuario po. Okay, Santuario. Ngayon naman po yung sa gustong magbigay ng abuloy, pwede po kayong i-direct nila Biyahe ni Koy, nila Boss Mike, message nyo lamang po sila. Pwede po kayo i-direct dito po sa pamilya ni Mima, sa nanay ni Mima mismo. Okay, hindi po kahit kanino. Okay? Kasi updated naman kayo sa amin lahat, diba? So, mag-message lang po kayo kay Biyahe ni Koy at kay Boss Mike Cervera. Para po, diba? Direkta kayo dun sa magulang. At kung gusto nyo pong pumunta, open po siya or for public. Pero asahan nyo po, sabi nga po ng ating mga kasamahan na si Koy at si Boss Mike, medyo may kahigpitan lamang po. Okay? Protocol po yan. Dahil alam nyo naman po na may ongoing na kaso. Okay? At hindi pa alam kung sino talaga ang mastermind sa pagtumba kay Mima. At may tendency mga bigating mga vlogger din yung ibang pupunta ron, may mga media personality. So talagang iba yung mahigpit po ang seguridad na gagawin po doon ng ating kapulisan.
Okay, so wag po kayong Intindihin nyo na lang po. magalit or Intindihin mainis. nyo na lang kasi syempre, Oo. ang pinapangangalagaan din po dito, buhay ng mga Buhay po, vloggers, oo. yung mga bisita doon. Correct. So, yun po yun mga pre. So, ano lang, intindihan na lang po. No? Opo. So, ano pa po yan, tentative pa bukas yan. Kasi bukas po plano. And then, 3 days po yan na ilalagak dyan. Bago po ilipad si Mima sa Leyte po. Okay. Sa Capiz, no? Ay, Capiz Ay, ba? Capiz. Hindi. Summer. Samar. Summer Leyte. Sinasabi niya. Ba't Capiz? Napunta na yung Capiz sa Leyte. Ano nangyari? Alawak ng imahinasyon mo. yung, yung, yung Capiz nasa Leyte. At eto, kahit si Mima ay wala na po ang laban tuloy. Tuloy po tayo. Tuloy ang laban. Hindi po tayo titigil. Hindi tayo titigil pero alam mo yun, ipupush pa natin lalo. Di ba? Kasi Mm. basta ako naniniwala ako, merong malaking tao sa likod nila. Meron. So, hindi na natin uulitin. Ano yun, nandun na yun sa last vlog namin. Nandun na. O, kayo nang bahalang Kayo mag-isip. nang bahala umusga. Kayo nang bahala magbigay ng conclusion. Basta, person of interest talaga yan. Okay? Na may matinding galit at may posibilidad na malaking tao nasa likod nun. Galit ng tao na yun. Okay? So, paano partner? So ayan, tayo magpapaalam po. Abangan nyo yung mga live natin mamaya, no? May Yes. live po tayo at magkita-kita po tayo sa susunod nating video, no? At may mga kakaibang topic po tayo mamaya, no? Yes. At May abangan nyo po yung iba pang update mamaya ng ating mga kaibigan. Si Boss Mike at si Biyahe ni Koy. Ayan. So, hanggang dito na lang po muna mga kababayan, mga ka-BBM, Luzon, Visayas, Mindanao, Estados Unidos, hanggang Europa. Maraming salamat po sa pagmamahal sa amin, especially sa aming kapatid na si Mima Alicia. So ayan, share po natin ang video ito mga pre. Maraming salamat. Magkita-kits tayo sa next video. Ingat. Bye-bye po.